Bagong lahat, Millennial versus Gen Z yung series ng Thunder at Lakers. Sa jump ball pa lang meron na agad foul, pero easy win pa rin sa Thunder sa second half. Basta kasi first half dikit yun katulad nung nakaraan dalawang games. Sa dulo natatalo yung Lakers, hindi na sa tawagan. Sinabi ko na last time na mas malalim yung rotation ng Thunder at San Antonio lang ang makakatapat sa rotation na yon. Hindi na kasi uso ngayon ang 8 player sa rotation. Si Lebron sa post-game interview parang wala na tanggap na dahil on track si Lebron na magkaroon ng 3 sweep sa 3 magkakaibang dekada. Si Lebron mula Millennial hanggang Gen Z nangyari sa kanya. Kahit makaisa lang si Lebron pwede na Hindi na nga makapag-intay ng Lunes, Martes pala PH time itong si Skip Bayless. Panay na ang patama ngayon sa Socmed. Si Charles Barkley naman nagwalis na agad sa studio after ng Game 3. At least napagmukha nilang normal na player si SGA at pwedeng magamit yun ng San Antonio kung sakaling sila ang makakatapat ng Thunder. Si SGA sa series versus Lakers, mababa yung average niya kumpara sa usual average niya. Nasa 23 points, 4 rebounds, 9 assists, 6 out of 7 mula sa free throw area. Napipisikal na ng mga player ngayon si SGA hindi tulad ng dati. Sa dami ng bagsak ni SGA ngayon, ilan lang ang natawagan ng foul dun. Kahit yung free throw ni SGA nabawasan din. Kung kailan pa nasa Game 3, dun pa pala may balak na magpakita itong si Luke Kennard. Meron siyang 18 points, 4 out of 6 mula sa 3-point area. Mukhang sinasagip na niya yung sarili niya papasok ng off-season. Sa last 2 games kasi halos hindi siya naramdaman dun. Masyado din malalim talaga yung lineup ng Thunder. Sina Redick, yung foul pa rin ang tinitingnan kung bakit sila natalo. Hindi pa rin daw nakakakuha ng gustong foul itong si Lebron. Ayon kay Redick ay nung nakaraan inasar na sila ni Dirk Nowitzki na nakasanayan na kasi ng LA na laging may tawag kahit sa Twitter burst na baliktad na. Nakinall out na ng ibang fans si Redick na hindi niya pwedeng idahilan ngayon na hindi sila nakakakuha ng foul dahil merong 22 foul ang Thunder, 16 ang Lakers na merong 25 free throws ang LA, 10 lang sa Thunder ngayon Game 3. Same scenario din sa last 2 games yung Game 3. Second half dinudurog ng Thunder yung Lakers dahil sa shorter rotation ni Redick. 7 players lang din ang halos ginamit niya sa buong game. Nasa 10 players naman sa Thunder as in yung player na ginagamit sa rotation. Hindi katulad sa LA na halos garbage time player. Galing na rin kay Redick outside ng starting unit ng Thunder, yung nasa 13 players nila katapat halos ng 7 or 8 players ng ibang team. Yung ibang players kasi ng Thunder, mga role player lang din yun, hindi star player. Halos katulad sa team niya. Kaso lang, ang ginagamit kasi niya sa rotation, siya na rin ang may sabi mula nang hinire siya ng Lakers, 8 to 9 players lang. Yung Thunder, halos buong season, ginagamit nila yung mga players nila sa rotation. Ang ginawa pa ni Redick na adjustment, imbes na magdagdag ng player sa rotation, nagtanggal pa. Inalis niya si Jake LaRavia. Sa bagay, madulas ang kamay nun. Nanganganib patuloy si LaRavia na maalis sa LA sa off-season. Nasisi pa siya tuloy. Baka sabihin pa sa comment section, masyado mong tinitira si Redick. Si Austin Reeves kasi sa post-game interview, may pasaring kay Redick. Pati si DeAndre Ayton nayari pa ni Redick na hindi nakakuha ng 2 offensive rebounds, ibinangko na. Magandaan nilaro ni Ayton nung first round, kaso nung second round nasa 7 points at 9 rebounds per game. Hindi rin siya makaposte ng maayos sa ilalim dahil nga double big man yung Thunder. Sabi nga ni Redick, yung 13 players ng OKC ay halos katapat na ng top 7 or 8 players ng ibang team. Pero kung siguro ang coach ng Lakers ay yung coach ngayon ng Thunder, baka nagamit niya pa yung ibang player nila. Kaya naman kasing tapatan ng Lakers yung rotation dahil meron pa silang Hayes at nakakalimutan ko yung isang member ng Snowtime. Sa Dallas kasi napapakinabangan yun Nawalan na rin ng tiwala si Redick dito kay Ayton. Hindi daw pwedeng palaruin. Sinabi niya yun sa kanyang assistant coach. Na outplay talaga si Ayton ng 2 bigs ng Thunder. Tapos yung papalit pa dun sa dalawa, tawa ng tawa. Talaga mawawala ka sa laro. Kahit si Lebron tinanggap ng milya ang layo ng OKC kumpara sa kanila. Kinumpara niya pa sa 2018 Warriors at 90s Bulls. Si Lebron nag-a-average ng 23 points, 4 rebounds, 6 assists, 52 and 37%.
Ito yung kontra sa Thunder ngayong series. Ang gagawin lang kasi ng OKC, babantayan nila si LeBron kahit pa meron siyang 52% sa field. Sa first half, i-score si LeBron ng 12 points. Sa second half naman, 11 points. Halos balance pa rin. Pero sa third quarter, kung kailan nakakalamang ang Thunder, doon nag-i-slow down si LeBron na meron lang siyang 4 points per game at nasa 4 na attempts lang. Pero sa last quarter, doon siya babawi na merong 7 points per game. Ang pinaka-scorer talaga ng third quarter ng Lakers si Marcus Smart na almost 5 points per game. Si Austin Reeves naman nanganganib ang kanyang $1 million na kontrata. At least nalagpasan na ni Reeves ang kanyang playoff average na 16 points per game. Meron na siyang 18 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Kailangan lang niya makascore ng 17 points sa Game 4 at kung suswertehin, another 17 points pataas sa Game 5. Importante pa rin sa offseason ng stats. So ito nababasa ko lang mula sa 240 million nitong si Austin Reeves, bumagsak na sa 150 million ang kontratang pwede niyang makuha. Malaki pa rin. Pero lumalabas na nagiging liability si Austin Reeves sa playoffs dahil base kay Redick ang binabantayan ng Thunder halos buong series ay si LeBron at si Austin Reeves. Grabe pa yung bantay kay Reeves ngayon. Ang sinisi naman ni Austin Reeves yung chemistry dahil mas better daw yung sa OKC. Halos maging magsyota na nga kayo ni Luka at meron pa mga wingman, wala pa bang chemistry yun? Inamin din ni Reeves na mas magaling yung coach ng Thunder dahil na-manage niya yung mga player sa rotation. Ngayon kasi halos naging katumbas niya or mas better pa sa kanya si AJ Mitchell. Role player siya ng Thunder na naging replacement nitong si Jalen Williams. Saka hindi naman kasi chemistry ang problema sa Lakers, galing na rin kasi yung kay Woj. Na ang Lakers naghahanap ng kayang maglaro. Kaya yung team nila ina-assemble. Yung team ng Thunder binild talaga galing sa mga draft at kung anong kailangan ng kanilang team. 4 ng teams ang tumalo kay LeBron na ganun ang setup. San Antonio, 2 beses, Golden State, Denver Nuggets, tapos ngayon OKC.